Ang init mula sa plansa ay humahaplos sa aking mukha. Ngunit mas mainit pa rito ang naglalagablab na titig ni Helena mula sa pintuan. Lola Selina. Ang tinig niya ay matamis, ngunit nakakakilabot. May gusot pa rin ang mga kurtina. Nakalimutan mo na yata ang ginagawa mo. Yumuko ako. Ang aking mabigat na hininga ay nakatago sa tunog ng nag-iingay na plansa. Ang mamahaling kurtina na gawa sa seda ay tila isang malaking bato na nakapatong sa aking mga kamay. Puno ng mga sama ng loob na hindi masabi. Ito ang mansyon ko, ang tahanan na pinaghirapan ng aking asawang si Raul sa buong buhay niya. Ngayon, bawat sulok ng silid, bawat kagamitan, ay tila nangungutya sa akin. Isang may-ari ng bahay na inalisan ng kapangyarihan, ginawang katulong sa sarili kong tahanan. Si Helena, asawa ng aking anak na si Rodrigo. Ang manugang na minsan kong inakala ay isang anghel. Maganda siya, kaakit-akit, at laging alam kung paano pa humaling si Rodrigo. Ngunit sa likod ng kanyang nagniningning na ngiti ay isang nagyeyelong puso, isang kaluluwang nabulok dahil sa ambisyon. Lola Selina, hindi mo ba ako naririnig? Mas matalim ang boses ni Helena at alam kong hindi ako makakatakas. Nagmamadali akong magplansa muli. Sinusubukang plansay ng bawat gusot nang walang pag-asa. Lumapit si Helena. Ang kanyang mahabang daliri ay dumula sa tela. Pagkatapos ay huminto sa isang maliit na gusot. Kita mo? Matanda ka na. Kailangan mo nang magpahinga. O kaya, lumapit siya sa aking tainga. Bumulong. O kaya gusto mong sabihin ko kay Rodrigo na sinasadya mong sirain ang mga gamit? Nanikip ang dibdib ko. Si Rodrigo. Ang pangalan ng aking anak. Ang nag-iisang anak na mas mahal ko pa sa sarili ko. Dahil sa kanya, kaya ako nagtitiis ng lahat. Hindi ko gustong mag-alala siya. Hindi ko gustong mamili siya sa pagitan ng kanyang ina at asawa. Masyadong abala si Rodrigo sa trabaho sa kumpanya. Madalas siyang umuwi ng gabi. Hindi niya kailanman nakikita ang mga tagpong ito. Hindi niya kailanman nalaman ang tunay na ugali ni Helena. Nang gabing iyon, ang hapunan ay naganap sa karaniwang tensyonadong kapaligiran. Nakaupo si Helena sa tabi ni Rodrigo, magkahawak kamay. Nagkwento siya tungkol sa kanyang abalang araw sa trabaho, tungkol sa mahahalagang pulong na dinaluhan niya, at laging pinupuri si Rodrigo sa kanyang talento. Tiningnan ni Rodrigo ang kanyang asawa nang may pagmamahal at paghanga. Hindi pinapansin ang aking pagod na anyo habang tahimik akong naghahain ng pagkain sa mesa. Mukhang pagod ka, ma? Biglang sabi ni Rodrigo, tumingin sa akin. Gusto mo bang magpahinga? Bahagya akong umiling, pilit nang ngumiti. Ayos lang anak, malakas pa rin si mama. Hindi ko magawang tumingin kay Helena, ngunit nararamdaman ko ang kanyang matalim na tingin na tumatagos sa aking likod. Ay, Rodrigo! Mabilis na sumingit si Helena. Ang boses ay puno ng pekeng pag-aalala. Matanda na si mama. Alam mo naman, medyo mabagal na siyang kumilos pero ayos lang ako. Alam kong gusto lang ni mama tumulong. Bahagya niyang hinawakan ang kamay ni Rodrigo bilang kumpirmasyon ng kanyang pagiging mapagmalasakit. Naisip ko, siguro panahon na para kumuha tayo ng isang profesional na katulong at hayaan na lang si Lola Selina na magpahinga. O kaya, isang magandang nursing home. Halos mahulog ko ang plato sa aking kamay. Nursing home? Hindi, hindi pwede. Ito ang bahay ko. Kumunot ang noo ni Rodrigo. Helena, ano ang sinasabi mo? Dito si mama titira sa atin. Tumingin siya sa akin. Ang kanyang mga mata ay puno ng katiyakan. Huwag kang mag-alala, ma. Hindi kita kailanman papayagang umalis. Ang mga salita ni Rodrigo ay parang gamot na nakakapagpagaan ng loob, ngunit isa ring pasanin.
Alam kong hindi susuko si Helena ng madali. Nang gabing iyon, hindi ako makatulog sa matigas na kama, sa maliit na silid sa likod ng kusina, na dati ay imbakan. Dumadaloy ang luha sa aking kulubot na pisngi. Naaalala ko si Raul. Naaalala ko ang bahay na puno ng tawanan noong araw. Ngayon, ito ay isang kulungan lamang na walang rehas. Biglang, narinig ko ang boses ni Helena na kausap ang telepono mula sa sala. Bahagyang nakabukas ang pintuan ng aking silid at malinaw na umalingaw-ngaw ang boses niya. Oo, gusto kong bilisan ang proseso. Ang matandang yon, nagiging hadlang na. Kailangang linisin na kaagad. Kumakabog ang dibdib ko. Linisin? Ano ang binabalak ni Helena? Isang malamig na pakiramdam ang dumaloy sa aking gulugod. Isang babala ng isang darating na kapahamakan. Kinabukasan, mas mabigat ang hangin sa bahay kaysa dati. Si Helena ay naglalakad sa kusina na may malamig na mukha, hindi nagsasalita ng anuman. Sinubukan kong bilisan ang paggawa ng almusal, iniiwasan ang lahat ng kanyang tingin. Anumang kilos ko ay maaaring maging dahilan para ibuhos niya ang kanyang galit, gaya ng inaasahan. Habang maingat kong inilalagay ang plato ng torta sa mesa, bahagyang nanginig ang aking kamay at kaunting pula ng itlog ang umapaw sa plato. Si Helena, na umiinom ng kape, ay nakatitig sa mantsa. Lola Selina. Ang kanyang boses ay mahina, ngunit puno ng pang-aalipusta. Nakikita mo ba ang ginawa mo? Napakapabayaan. Hindi mo ba kayang gawin ang isang simpleng bagay na tulad nito? O sinasadya mo? Nagmamadali akong kumuha ng tela upang punasan, ngunit mas mabilis si Helena. Kinuha niya ang plato, sinadyang paalisin ito sa aking kamay at ibagsak sa sahig na basag ng piraso-piraso. Ang nakakabinging tunog ng pagkabagsak ay umaling-awngaw sa tahimik na kusina. Oh my gosh! Sigaw ni Helena. Ang boses ay puno ng pekeng pagkatakot. Lola Selina, bakit ka napakapabayaan? Nabasa mo ang plato ko. Si Rodrigo, nakadarating lang mula sa hagdan, ay narinig ang ingay at nagmamadaling pumasok. Ano ang nangyari? Tanong niya. Nakatingin sa akin at kay Helena nang may pag-aalala. Mabilis na niyakap ni Helena ang braso ni Rodrigo. Lumuluha. Rodrigo, I'm sorry. Gusto ko lang tulungan si Mama. Pero nahulog niya ang plato. Natakot akong masaktan si Mama, kaya sinubukan kong saluhin pero tumingala siya. Ang kanyang mga mata ay puno ng awa. Nakatayo ako doon, natigilan. Hindi alam kung ano ang sasabihin. Mainit na luha ang dumaloy sa aking pisngi. Tiningnan ako ni Rodrigo, pagkatapos ay ang mga basag na piraso sa sahig. Nagbuntong hininga siya, lumapit sa akin. Ayos ka lang ba, Ma? Umiling lang ako. Yumuko si Rodrigo upang tulungan akong pulutin ang mga basag na piraso, habang si Helena ay nakatayo doon, nakatingin sa amin ng may matagumpay na tingin. Pagkatapos noon, inutusan ako ni Helena na gumawa ng lahat ng uri ng mabibigat na trabaho. Pinaglilinis niya ako ng luma at maalikabok na imbakan na puno ng alikabok at sapot. Sa buong hapon, nagtrabaho ako ng tahimik, masakit ang aking likod. Ngunit hindi ako naglakas loob na magreklamo. Pagdating ng hapon, habang naglilinis ako ng lumang desk ni Raul sa imbakan, nakakita ako ng isang maliit na kahon na gawa sa kahoy na nakakandado. Dahil sa pagkausyoso, gumamit ako ng maliit na clip ng papel para buksan ito. Sa loob ay isang lumang pangkat ng mga dokumento. Ito ang orihinal na huling habilin ni Raul. Bumilis ang tibok ng aking puso. Naaalala ko nang napakalinaw ang bawat salita sa huling habilin na ito. Iniwan ni Raul ang isang malaking bahagi ng kanyang ari-arian sa akin, isang bahagi kay Rodrigo at isang maliit na bahagi sa aming magiging apo. Habang nagbabasa ako, nakita ko ang isa pang papel na nakasuksok sa loob.
Ito ay isang kasunduan sa paglilipat ng karapatan sa paggamit ng lupa na may kaugnayan sa lupang binili ni Raul para sa akin sa labas ng bayan, kung saan ako nagpaplanong magtayo ng maliit na bahay para sa aking pagtanda. Ngunit ang nakakatakot ay, sa ilalim ng aking pirma, may isa pang pirma na hindi ko maalalang pinirmahan ko. Ang sulat kamay ay halos magkapareho, ngunit merong isang bagay na hindi tama. Isang pakiramdam ng pag-aalala ang bumalot sa akin. Nang gabing iyon, nang dumating si Rodrigo, sinubukan kong humanap ng pagkakataon na kausapin ang aking anak tungkol sa aking mga hinala. Naghintay ako ng matagal, hanggang sa pumasok si Helena sa banyo. "Rodrigo, anak," mahina kong tawag. "May gusto akong sabihin sa'yo." Lumingon siya sa akin, mukhang pagod. "Ano po iyon, ma?" "Ako, may nararamdaman akong hindi tama. Tungkol kay Helena." Nag-aalangan ako, tumingin sa banyo. "Sa tingin ko, kailangan mong maging maingat. Sa tingin ko, hindi siya ang klase ng tao na iniisip mo." Kumunot ang noo ni Rodrigo. "Ma, bakit mo naman sinasabi iyan? Asawa ko si Helena. Mahal na mahal niya ako at inaalagaan ka ng mabuti." "Hindi ganoon, anak." Sinubukan kong ipaliwanag. "Siya, may binabalak siya. Nakahanap ako ng lumang huling habilin at isang papel ng paglilipat ng lupa. Maaaring..." Sakto namang lumabas si Helena mula sa banyo. Suot ang kanyang sexing silk nightgown. Tiningnan niya ako ng may malamig na tingin, pagkatapos ay ngumiti ng matamis kay Rodrigo. "Ano ang sinasabi ni Lola Celina, mahal?" tanong niya. Ipinulupot ang kanyang braso sa baywang ni Rodrigo. Nagkukwento ba siya tungkol sa kanyang mga kakaibang panaginip? Tiningnan ako ni Rodrigo nang may pagkalito. Pagkatapos ay kay Helena. Sabi lang ni Mama na nag-aalala siya tungkol sa ilang lumang papeles. Tumawa si Helena. "Ay ma, huwag kang masyadong mag-alala. Ayos lang ang lahat. Mahal, napanood mo na ba ang pelikulang pinapanood natin?" Naakit si Rodrigo kay Helena at muli akong naiwan mag-isa, kasama ang aking mga takot. Alam kong hindi ko na kayang kausapin ang aking anak sa ngayon. Niyakap ko ang mga dokumento sa aking dibdib. Pakiramdam ko ay nawawalan ako ng pag-asa. Mayroong gumawa ng peke sa aking pirma. Mayroong nagbabalak na agawin ang aking ari-arian. Isang nakakatakot na pag-iisip ang pumasok sa aking isip. Si Helena. Nagising ako kinabukasan na may kakaibang bigat sa dibdib. Ang mga salita ni Mama tungkol kay Helena at ang mga lumang papeles, hindi ko maintindihan. Mahal ko si Helena at sa panlabas, mukha naman siyang mapagmahal na asawa at manugang. Ngunit ang pagod sa mga mata ni Mama at ang paraan ng pagbuntong hininga niya kapag nasa likod ni Helena, mayroon ngang kakaiba. Noong gabing iyon, umuwi ako ng medyo maaga mula sa opisina. Ang mansyon ay tahimik. Akala ko ay nasa sala si Helena, ngunit nang makita ko ang ilaw sa kusina, doon ako dumiretso. Nakita ko si Mama, naglilinis ng sahig kahit 8:00 na ng gabi. Ang kanyang likod ay bahagyang kuba at mukha siyang pagod na pagod. Sa sala naman, naririnig ko ang tawanan ni Helena habang nanonood ng TV kasama ang kanyang kaibigan na si Bianca. "Ma, bakit hindi ka pa nagpapahinga?" tanong ko, lumapit sa kanya. "Hindi ba dapat tapos na ang mga gawaing bahay?" Nagulat si Mama, napatingin sa akin. "Ay anak, ang bilis mo naman umuwi." Pilit siyang ngumiti. "Naglilinis lang ako ng konti. Medyo madumi kasi." "Pero ma, may katulong naman tayo," sabi ko. Kahit alam kong si Mama na ang gumagawa ng halos lahat ng trabaho, simula nang umalis ang dating katulong at kumuha si Helena ng mas kaunting abala na trabahador. "Bakit ikaw pa ang gumagawa nito?" Bumuntong hininga si Mama. Hindi sumasagot ng direkta. Narinig kong sumigaw si Helena mula sa sala. "Lola Celina, pakidala nga rito ang ice cream at pakidagdagan na rin ng toppings." Napatingin ako sa sala, pagkatapos ay kay Mama. Ang mga mata ni Mama
ay tila nagsasabi ng 1,000 salita, ngunit hindi siya makapagsalita. Ganoon ba? Sige ma, ako na ang kukuha ng ice cream. Naglakad ako papunta sa kusina at doon ko nakita si Helena at Bianca na nakaupo sa sofa, nagtatawanan habang nanonood ng isang pelikula. Ang mesa sa harap nila ay puno ng merienda at ang mga balat ng candy at chips ay nakakalat. "Oh, Rodrigo, gising ka na pala," sabi ni Helena, ngumiti ng matamis. "Tulungan mo naman si Mama na magdala ng ice cream. Hindi ko na kasi kayang tumayo. Masyado akong pagod ngayon." Napatingin ako sa mga balat ng candy sa mesa. "Pagod?" tanong ko. "Oo naman, mahal. Masyado akong abala sa opisina ngayon." Mabilis niyang sagot, ngunit hindi nakatingin sa akin. Nang gabing iyon, habang nasa kama, sinubukan kong kausapin si Helena tungkol sa pagod ni Mama at ang pagpunta sa nursing home. "Helena, tungkol kay Mama." Nagsimula ako. Ayaw kong ipadala siya sa nursing home. Gusto kong manatili siya rito sa atin. "Pero Rodrigo, para sa kanya rin naman iyon," sabi ni Helena. Lumapit sa akin at hinawakan ang aking kamay. "Alam kong mahal na mahal mo ang mama mo. At ako rin. Pero nakikita mo naman, nagiging makakalimutin na siya. Madalas na siyang napapagod. Para ito sa kanyang kaligtasan at kapakanan. Doon, may mga professional na mag-aalaga sa kanya 24/7. Ang bawat salita niya ay tila may katwiran, ngunit meron akong nararamdamang mali. Ang pagiging makakalimutin ni Mama. Madalas niyang banggitin yun sa akin. Pero hindi ko naman gaanong napansin. Kinabukasan, habang nag-aayos ako sa opisina, nakita ko ang kopya ng huling habilin ni Papa sa aking drawer. Inilabas ko yon at tiningnan ng maigi. Pagkatapos, naalala ko ang sinabi ni Mama tungkol sa ibang kopya at pirma. Kinuha ko ang mga lumang dokumento na ibinigay ni Mama sa akin, ang kasunduan sa paglilipat ng lupa. Inihambing ko ang pirma ni Mama sa 2 dokumento. Sa una, mukha silang magkapareho. Ngunit nang tiningnan kong maigi, sa ilalim ng ilaw, mayroong bahagyang pagkakaiba sa flow ng pirma sa kasunduan sa paglilipat ng lupa. Mas matalim ang dulo at parang hindi kasing natural. Hindi ko pa rin makapaniwala. Isang malamig na hinala ang gumapang sa aking kalooban. Sino ang magbabalak na gawin ito? Bakit? At ang mga salita ni Helena na dapat linisin na ang matandang iyon. Hindi kaya. Bago ako umuwi, nagpasya ako. Hindi ko kayang pabayaan ang hinala na ito. Kailangan kong malaman ang totoo para sa kapakanan ni Mama. Nagpasya akong maghanap ng paraan upang malaman ang katotohanan. Kinabukasan, isang kakaibang pagpaplano ang bumalot sa aking isip. Hindi ako mapakali sa ideya na maaaring may nagmamanipula sa sitwasyon ni Mama. Ang pagkakaiba sa pirma, gaano man kaliit, ay sapat na para guluhin ang aking mundo. Kailangan kong kumilos ng lihim. Naghahanap ako ng mga contact mula sa aking mga kaibigan sa law firm. May nakilala akong forensic document expert, si Ginoong Reyes, na kilala sa kanyang husay. Kinontak ko siya at nag-set ng meeting kinabukasan. Nagdahilan na ito ay para sa isang kasong pamilya na kailangan ng discretion. Nang makaharap ko si Ginoong Reyes sa isang pribadong opisina, inilabas ko ang 2 dokumento. Ang orihinal, na huling habilin na may pirma ni Mama, at ang kasunduan sa paglilipat ng lupa na may pinaghihinalaan kong pekeng pirma. "Ginoong Reyes, kailangan ko po ng tulong ninyo. May hinala akong peke, ang isa sa mga pirma rito." Sabi ko. Ang boses ay bahagyang nanginginig. Kinuha ni Ginoong Reyes ang mga dokumento at sinuri ito sa ilalim ng isang mikroskopyo. Sa loob ng ilang minuto, ang kanyang mukha ay naging seryoso. "Ginoong Rodrigo, tama ang hinala mo." Anya, itinuturo ang ilang detalye sa kasunduan. Ang pirma sa kasunduan sa paglilipat ng lupa ay hindi tugma sa orihinal na pirma ng iyong ina.
mayroong mga bahagyang pagbabago sa pressure at stroke na nagpapahiwatig ng paggaya. Hindi ito basta-basta pagkakamali. Sinadya ito. Para akong binagsakan ng langit. Nabasag ang huling pira-pirasong tiwala ko. Hindi ko pa rin lubos maisip na mayroong magagawa ng ganito sa aking mama. Ang aking asawa, si Helena. Siya lang ang may access sa mga dokumento at tanging siya lang ang may motibo. Bumalik ako sa bahay na may mabigat na puso. Ang bawat sulyap ko kay Helena ay puno ng pagdududa at galit. Naglalaro siya sa hardin kasama ang aming aso. Ang kanyang tawa ay umumalingaw-ngaw na tila isang sirena na nagkukubli ng masamang balak. Nang gabing iyon, habang si Helena ay nasa banyo, nagmamadali akong naghahanap sa internet. Nag-order ako ng 3 maliliit na wireless camera na hindi halata na madaling ikabit sa loob ng bahay. Ang isang camera ay ilalagay ko sa kusina, isa sa sala at isa sa pasilyo papunta sa silid ni Mama. Kailangan kong makita ang lahat. Kailangan kong patunayan ang aking hinala. Kinabukasan, pagdating ng mga kamera, naghintay ako ng tamang pagkakataon. Alam kong abala si Helena sa pag-aayos para sa isang charity event kasama ang kanyang mga kaibigan. Nang umalis siya at si Mama ay nasa hardin, mabilis kong inikabit ang mga kamera. Maliliit sila, itim, at halos hindi makikita sa dilim. Pakiramdam ko ay isang espiya ako sa sarili kong bahay. Nang gabing iyon, pagkatapos ng hapunan, nagpanggap akong pagod at maagang pumasok sa silid. Hindi ako makatulog. Ang aking cellphone ay nasa ilalim ng unan. Nakakonekta sa mga kamera. Nag-aalangan akong buksan ang app. Natatakot ako sa kung ano ang maaaring makita ko. Ayaw kong masira ang aking pananaw sa mundo, ang imahe ng aking perpektong asawa. Sa wakas, nang hindi na ako makatiis, binuksan ko ang app. Ang screen ay nagpakita ng live feed mula sa kusina. Nakita ko si Mama, tahimik na naghuhugas ng pinggan, ang kanyang mga balikat ay nakasabit. Pagkatapos, pumasok si Helena. Lola Selena. Ang tinig ni Helena ay matamis, ngunit may bahid ng pagkaasar. Hindi pa ba tapos ang mga pinggan na yan? Kailangan kong magpahinga para sa charity event bukas. Hindi ko na kailangan ng mga abala. Malapit na, Helena. Mahinang sagot ni Mama. Ngunit hindi natapos doon ang usapan. Sumunod na ang mga salita, ang mga kilos, at ako, sa loob ng aking silid, ay nakikita na ang unti-unting pagbabalat kayo ng katotohanan. Ang screen ng telepono ay nagliliwanag sa dilim ng silid, nagpapakita ng hubad at masakit na katotohanan. Kumakabog ang dibdib ko, ang mga larawan na lumalabas sa screen ay parang matatalim na kutsilyo na humihiwa sa aking puso. Sa kusina, nakatayo si Helena na nakapameywang. Ang kanyang magandang mukha ay ngayon ay baluktot sa paghamak. Lola Selena, ilang beses ko bang sinabi sa'yo? Saan dapat ilagay ang basahan na ito? Totoo bang napakatanda mo na at hindi mo na maalala ang maliliit na bagay na tulad nito? Si Mama na may puting buhok at payat na pangangatawan ay nanginginig na sinusubukang ilagay ang basahan sa tamang lugar. Ang kanyang mga mata ay puno ng takot at pagtitiis. Paumanhin, Helena, bulong ni Mama, nanginginig ang boses. Ako, susubukan kong tandaan. Ngumisi si Helena, isang malupit na ngiti. Lumapit siya sa ref, kumuha ng isang kahon ng gatas at sinadya niyang ibuhos ang kaunti sa sahig sa harap ni Mama. Naku, napakamaliksi ko na naman. Lola Selena, pakilinis nga po yan para sa akin. Bilisan mo. Ayaw kong makita ang maruming bagay na ito. Lumuhod si Mama, nanginginig ang mga kamay na pinupunasan ang bawat patak ng gatas. Ang kanyang mukha ay namumula sa kahihiyan at pighati. Nakatayo si Helena doon, nakapameywang, nakatingin kay Mama na parang isang utusan. Ang kanyang mga labi ay nakangisi sa kasiyahan.
Mahigpit kong hinawakan ang telepono sa aking kamay. Nakakaramdam ng matinding galit na bumabalot sa akin. Hindi maari. Si Helena na mahal ko, ang aking malumanay at mapagmalasakit na Helena, ay kayang gumawa ng ganitong kalupitan? Lumipat ako sa kamera sa sala. Nakaupo si Helena at Bianca. Nag-uusap, umiinom ng alak. "Kita mo, Bianca," sabi ni Helena. Ang boses ay puno ng kasiyahan. Ang matandang iyon ay mas madali ng utusan. Maaga o huli, ipadadala ko siya sa nursing home at ang bahay na ito, ang mga ari-arian na ito, ay magiging atin ng lubos. Tumawa si Bianca. "Talagang henyo ka, Helena. Sino ang mag-aakalang ang inosente at mabait na babae noon ay magiging ganito?" "Inosente?" Helena ay humalakhak ng malakas. "Bianca, naniniwala ka pa rin ba sa mga kalokohang iyan?" "Hindi ako kailanman naging inosente. Alam ko lang kung paano umarte. Ang mga lalaki na tulad ni Rodrigo, madali silang maloko ng matamis na panlabas at kaunting pekeng kahinaan. At ang kanyang ina, siya ay isang hadlang lamang na kailangan tanggalin." Ang mga salita ni Helena ay parang matatalim na patalim na tumusok sa aking puso. Bawat pangungusap, bawat ngisi, bawat paghamak sa kanyang mga mata, para kay Mama, lahat ay malinaw na nakikita sa screen. Bumagsak ako sa sahig, umiiyak, gumuho ang buong mundo ko. Ang tiwala, pagmamahal, lahat ay naglaho parang bula. Pakiramdam ko ay napakatanga ko. Bobo, dahil sa labis na pagtitiwala, labis na pagiging bulag. Bobo, dahil hinayaan kong magdusa si Mama sa lahat ng kahihiyan sa sarili niyang bahay. Ang tahimik na pag-iyak ni Mama sa kusina, ang larawan niyang nakaluhod na naglilinis ng sahig. Paulit-ulit na bumabalik sa aking isip. Ang pagsisisi at pagkakasala ay bumalot sa akin. Isa akong suwail na anak. Hinayaan ko ang isang nakalalasong ahas na nagkunwari bilang anghel na sirain ang buhay ng aking ina. Nakatitig ako sa screen kung saan si Helena ay humahalakhak kasama si Bianca, nagtaas ng baso upang ipagdiwang ang kanyang mga maruruming balak. Isang malamig na pakiramdam ang bumalot sa akin, hindi dahil sa takot, kundi dahil sa matinding determinasyon. Hindi ko hahayaan na magpatuloy ito. Hindi ko hahayaan na magdusa pa si Mama ng isang segundo. Ibubunyag ko ang tunay na kulay ni Helena, anuman ang kapalit. Mahigpit kong hinawakan ng telepono, ang aking mga mata ay namumula sa luha at matinding galit. Ngayong gabi, lahat ay nagbago. Wala nang bulag at mahinang Rodrigo. Isang anak lamang na naglalagablab sa galit, handang lumaban upang protektahan ang kanyang minamahal na ina. Ang sikat ng araw ay tumagos sa kurtina, ngunit ang aking silid ay nanatiling madilim, katulad ng aking kalooban. Hindi ako nakatulog. Ang mga imahe mula sa kamera ay naglalaro pa rin sa aking isip, paulit-ulit na pinipunit ang puso ko. Kailangan kong kumilos. Ngayon na. Bumangon ako, pakiramdam ko ay matamlay at pagod. Ngunit may matinding determinasyon sa aking puso. Ngayon, hihinto na ang lahat. Bumaba ako sa kusina. Nakita ko si Mama na naghahanda ng almusal. Ang kanyang mga galaw ay mabagal at maingat. Nang makita niya ako, bahagya siyang ngumiti. Isang malungkot na ngiti. Hindi pa rin siya alam kung ano ang aking nalaman. "Ma," tawag ko. Lumapit sa kanya at hinawakan ang kanyang balikat. "Kumain po kayo muna. Ako na po ang magtatapos nito." Nagulat si Mama. "Ay anak, kaya ko pa naman." "Nagmamadali ka ba?" Umiling ako. "Hindi po, Ma. May kailangan lang po akong asikasuhin. Gusto ko pong magpahinga kayo." Habang kumakain si Mama, nakita kong bumaba si Helena. Nagulat siya nang makita ako sa kusina. Ang kanyang ngiti ay agad na naging matamis, ngunit may nakita akong kakaibang kaba sa kanyang mga mata. "Good morning, mahal," bati niya.
Lumapit sa akin at humalik sa pisngi ko. Ang aga mo namang bumaba. Hindi ka ba papasok sa opisina daw? May mas mahalaga akong kailangan asikasuhin ngayon. Sagot ko. Ang aking tinig ay malamig. Hindi ko magawang tingnan siya ng direkta. Nag-aalangan si Helena. Ano naman yon? Ikaw. Matalim kong sagot. Natahimik si Helena. Si Mama ay tumingin sa aming dalawa nang may pagtataka. Mama, pakisabi po kay Mang Ben na huwag po muna kayong lumabas ng bahay ngayon. Sabi ko kay Mama na hindi man lang tinatapunan ng tingin si Helena. May pag-uusapan lang po kami ni Helena. Tumayo si Mama. Ang kanyang mga mata ay puno ng pag-aalala. Sige anak, mag-ingat kayo. Lumabas siya ng kusina. Sumunod sa sinabi ko. Pagkaalis ni Mama, hinarap ko si Helena. Helena, kailangan nating mag-usap. Nagkunwari siyang nagtataka. Tungkol saan? Mahal? Kung tungkol ito sa nursing home para kay Mama, di ba napag-usapan na natin? Hindi. Matalim kong putol. Tungkol ito sa kung sino ka talaga. Nawala ang kanyang matamis na ngiti. Ang kanyang mga mata ay kumislap sa galit. Ngunit mabilis niyang itinago iyon. Ano ang ibig mong sabihin? Alam ko na. Sabi ko. Inilabas ang aking telepono. Alam ko ang lahat. Binuksan ko ang video mula sa gabi bago. Ang footage kung saan niya sinasadya ang pagtapon ng gatas, ang paghamak niya kay Mama, at ang kanyang pag-uusap kay Bianca tungkol sa paglilinis sa aking ina. Inilagay ko ang telepono sa mesa, nakaharap sa kanya. Nanlaki ang mga mata ni Helena. Ang kanyang mukha ay naging putlang-putla. Ano yan? Ano ang ginagawa mo? Iyan ang totoo, sabi ko. Ang aking tinig ay halos bumulong-bulong sa galit. Iyan ang tunay na ikaw, ang taong nangapi sa aking ina, ang taong nagplanong agawin ang kanyang ari-arian, ang taong nagkunwari sa akin sa loob ng napakaraming taon. Sa una, hindi umimik si Helena. Pagkatapos, bigla siyang humalakhak. Isang tawa na walang kaluluwa na nagpatindig ng balahibo ko. Oh, Rodrigo, naniwala ka sa mga kalokohang yan. Mga gawa-gawa lang yan. Pekeng video. Pinaplano yan ni Lola Selena para sirain ako. Nagseselos siya sa akin, Rodrigo. Ayaw niya akong maging asawa mo. Huwag mong sisihin si Mama. Sigaw ko, hindi na kayang kontrolin ang aking galit. Narinig ko ang lahat. Nakita ko ang lahat. Ang pagpalsipika mo ng kanyang pirma sa kasunduan sa lupa, ang pagmamalupit mo sa kanya araw-araw, at ang pagpaplano mong ipadala siya sa nursing home para lang masakop mo ang lahat. Lumapit siya sa akin. Ang kanyang mga mata ay puno ng luha. Rodrigo, mahal, maniwala ka sa akin. Nagseselos lang talaga si Lola Selena. Alam mong mahilig siyang gumawa ng kwento. Gusto lang niyang sirain ang ating relasyon. Ito ang kanyang paraan para maghiganti. Pilit siyang humawak sa aking kamay, ngunit iniwas ko yon. Tama na, Helena, sabi ko. Malamig ang tinig. Hindi na ako bulag. Hindi na ako maniniwala sa iyong mga kasinungalingan. Bumalik siya sa mesa. Ang kanyang mga mata ay nagpapakita ng desperasyon. Pero Rodrigo, mahal kita. Hindi ko magagawa ang mga sinasabi mo. Nagkakamali ka. Kung ano man ang nakita mo, may paliwanag iyan. Baka na-stress lang ako sa trabaho, kaya ako nakapagsalita ng hindi maganda. Wala nang paliwanag, Helena? Sabi ko, ang aking tinig ay matatag. Ang mga ebidensya ay malinaw. At mayroon pa akong iba pang ebidensya. Kinuha ko ang mga dokumento mula sa aking bulsa, ang ulat ni Ginoong Reyes, ang pinagkumpara na pirma. Inilapag ko yon sa harap niya. Nanginginig ang kanyang kamay habang dinampot niya ang mga ito. Ang kanyang muka ay naging abo. Alam niyang tapos na siya. Rodrigo, tibulong niya. Ang kanyang tinig ay halos hindi na marinig. Hindi mo ito pwedeng gawin sa akin. Tayo ay mag-asawa. Tayo ay
Tayo ay tapos na, Helena. Putol ko. Ang kasal natin ay isang kasinungalingan. At ngayon, magbabayad ka sa lahat ng ginawa mo sa aking ina. Bago pa siya makasagot, bigla siyang humawak sa kanyang tiyan. Ang kanyang mga mata ay nanlaki sa takot. Rodrigo, bulong niya. Ang kanyang boses ay naging mahina. Hindi, hindi mo ito pwedeng gawin. Kasi buntis ako. May anak tayo, Rodrigo. Nanlaki ang aking mga mata. Buntis? Ito ba ay totoo? O isa lamang ba ito sa kanyang mga huling desperadong kasinungalingan? Ang mga salita ni Helena ay bumagsak sa akin na parang kidlat sa isang maliwanag na araw. Buntis? May anak kami? Ang galit at determinasyon na bumabalot sa akin ay biglang napalitan ng pagkalito at takot. Posible ba? Matapos ang lahat ng kanyang ginawa, maaari bang totoo ito? Tiningnan ko si Helena. Ang kanyang mukha ay puno ng luha, ang kanyang mga mata ay nanlalaki, at ang kanyang kamay ay nakahawak sa kanyang tiyan. Ang ekspresyon niya ay tila totoo. Isang babaeng natatakot na mawala ang lahat, kasama ang kanyang anak. Ngunit alam ko na ang kanyang husay sa pag-arte. Ilang taon niya akong niloko gamit ang ganyang mukha. Buntis ka? Tanong ko. Ang boses ko ay halos hindi marinig. Paano? Kailan? Mga ilang linggo na, mahal. Bulong niya, umiiyak. Kaya hindi ko pa nasasabi sa'yo, natatakot ako. Natatakot akong mawala ka. Ang kanyang mga salita ay bumalot sa akin. Isang bata. Ang dugot laman ko. Hindi ko pwedeng pabayaan ang isang bata. Kahit pa sino ang ina. Ang larawan ni Mama na nagdudusa ay nagbalik sa aking isip. Ngunit ngayon ay may bagong larawan. Isang sanggol na walang ama o isang ina na nawala sa kanya ang lahat. Kailangan ko ng patunay, Helena. Sabi ko, ang aking tinig ay matatag. Kailangan ko ng medical certificate. Ngayon din. Nanlaki ang kanyang mga mata. Ngayon din? Bakit? Hindi mo ba ako pinagkakatiwalaan? Hindi na, Helena. Sagot ko. Hindi na kita pagkakatiwalaan. Dalhin mo ako sa doktor mo. Ngayon. Walang nagawa si Helena, kundi sumunod. Sumakay kami sa kotse at nagtungo sa klinika na sinasabi niya. Sa loob ng sasakyan, katahimikan ang bumalot sa amin, maliban sa mga hikbi ni Helena. Ang aking isip ay puno ng gulo. Kung totoo nga ito, ano ang gagawin ko? Maari ko pa bang ituloy ang kasong ito? Maari ko bang palayasin ang ina ng aking magiging anak? Nang dumating kami sa klinika, may isang babaeng doktor na bumati sa amin. Mukhang alam niya na ang nangyayari. Pinapasok kami sa isang silid at nagsimulang magpaliwanag si Helena. Ang doktor ay tumango-tango at kinumpirma ang pagbubuntis. Ngunit may isang bagay sa kanilang mga galaw, sa kanilang mga tingin na nagpaalarma sa akin. Ang doktor ay tila may pag-aalinlangan. Gusto ko pong makita ang ultrasound, ang medical history, ang lahat. Sabi ko, ang aking mga mata ay nakatitig sa doktor. At gusto ko ring magpa-second opinion sa ibang doktor na pipiliin ko. Biglang namutla ang mukha ni Helena. Ang doktor ay naging balisa. Ginoong Rodrigo, sabi ng doktor, ang kanyang boses ay mahina. Sa tingin ko, may kailangan kayong malaman. Napatingin ako sa kanya. Ang puso ko ay kumakabog. Helena ay tiningnan siya nang may galit na tingin, ngunit huli na. Ang totoo po, hindi po talaga buntis si Ginang Helena, bulong ng doktor. Sinuhulan niya po ako para sabihin iyon. Ang totoo, matagal na po siyang may problema sa fertility at may nakaraan po siyang miscarriage, kaya imposibleng siya ay magbuntis ng ganoon kabilis. Bumagsak ang aking mundo. Muling nabasag ang lahat. Ang huling pira-pirasong pag-asa na baka mayroon pa siyang kabutihan, na baka may pag-asa pa para sa amin, ay nawala. Isang napakawalang hiya na kasinungalingan.
Isang desperadong palabas para makatakas sa kanyang mga kasalanan. Nanlaki ang aking mga mata sa doktor. Pagkatapos ay kay Helena. Kasinungalingan! Lahat ay kasinungalingan! Rodrigo, hindi! Sigaw ni Helena. Ang kanyang mukha ay puno ng matinding galit at pagkabigla. Nagsisinungaling siya. Ako ay buntis talaga. Ngunit ang kanyang mga salita ay walang saysay. Ang ebidensya ay nasa harap ko. Tumayo ako. Nanginginig ang aking mga kamay. Ngunit hindi dahil sa takot. Ito ay galit. Purong, matinding galit. Ang aking mga mata ay tumitig kay Helena, na ngayon ay wala na ang kanyang luha. Ang kanyang tunay na kulay ay nahayag ng lubusan. Helena, sabi ko, ang aking boses ay malamig at puno ng puot. Wala na akong sasabihin sa'yo. Tapos na ang lahat. At ngayon, magbabayad ka sa lahat ng ginawa mo. Hindi lamang sa akin, kundi sa aking ina. Kinuha ko ang cellphone ko at tumawag sa aking abogado. Habang naghihintay, tiningnan ko si Helena, na ngayon ay nakatayo doon, nanginginig, na tila isang ahas na nabisto ang kanyang lason. Ang kanyang desperadong plano ay nabigo. At ngayong gabi, ang hustisya ay gagapang, dahan-dahan, ngunit sigurado upang sipsipin ang kanyang buhay. Hindi ako makatulog ng gabing iyon. Ang pag-alis ni Rodrigo kasama si Helena, ang tensyon sa pagitan nila, pakiramdam ko ay may mangyayaring masama. Habang nagdarasal ako sa aking silid, narinig ko ang pagdating ng kotse. Hindi nagtagal, narinig ko ang mga yabag ni Rodrigo. Pagkatapos, ang mga tinig nila Helena na nagtatalo. Lumabas ako ng silid. Ang aking puso ay kumakabog. Nakita ko si Rodrigo na nakatayo sa sala, kasama ang isang abogado at isang pulis. Si Helena ay nakaupo sa sofa, umiiyak ng malakas. Ang kanyang mukha ay namumutla. Ma, sabi ni Rodrigo, lumapit sa akin. Ang kanyang mga mata ay puno ng lungkot at pagsisisi. Kailangan ko pong sabihin sa inyo ang lahat. Nanginginig ako, ngunit hinawakan ko ang kamay ni Rodrigo. Ano ang nangyayari, anak? Nagsimulang magpaliwanag si Rodrigo. Isa-isa niyang inilahad ang lahat ng kanyang nalaman. Ang pekeng pirma sa kasunduan sa lupa, ang pang-aapi ni Helena sa akin, ang kanyang mga plano na ipadala ako sa nursing home, at ang pinakahuli, ang kanyang desperadong kasinungalingan tungkol sa pagbubuntis. Habang nagsasalita si Rodrigo, inilabas niya ang kanyang telepono at ipinakita ang mga video na kinuha niya sa pamamagitan ng kamera. Nakita ko ang sarili ko, umiiyak habang nililinis ang gatas na sinadya ni Helena na itapon. Nakita ko si Helena na pinupuri ang kanyang sarili sa kanyang kasamaan. Bawat video ay parang suntok sa aking dibdib. Narinig ko ang aking sarili na umiiyak. Ngunit hindi dahil sa sakit. Ito ay dahil sa relief. Sa wakas, ang lahat ng pighati, ang lahat ng takot ay nahayag na. Helena, sa kabilang banda, ay desperado. Hindi, nagsisinungaling sila. Ginawa lang nila ito para agawin ang aking yaman. Ako ang biktima rito. Sumigaw siya, tumayo at sinubukang umalis. Ngunit pinigilan siya ng pulis. Ginang Helena, mayroon kaming sapat na ebidensya laban sa'yo. Kailangan mong sumama sa amin. Umiyak si Helena. Nagsumamo kay Rodrigo. Rodrigo, mahal. Hindi mo ito pwedeng gawin sa akin, mahal kita. Tayo ay mag-asawa. Tiningnan siya ni Rodrigo. Ang kanyang mga mata ay walang emosyon. Hindi, Helena. Hindi ka kailanman nagmahal sa akin. Mahal mo lang ang aking pera at ang aking posisyon. At sa mga kasalanan mo, wala kang karapatang manatili pa rito. Isang opisyal ng pulis ang lumapit kay Helena at iginiya siya palabas ng bahay. Si Helena ay patuloy na nagpupumiglas, sumisigaw ng mga sumpa. Ang kanyang mga sigaw
ay naglaho sa dilim ng gabi. Nang siya ay mawala na, bumalik ang katahimikan sa bahay. Si Rodrigo ay lumapit sa akin, lumuhod sa aking harapan. Ang kanyang mga mata ay puno ng luha. "Ma," sabi niya, ang kanyang tinig ay nanginginig. "Patawarin mo po ako. Patawarin mo ako sa pagiging bulag, sa hindi ko pagtitiwala sa inyo, sa pagpapabaya ko sa inyo. Ako po ang may kasalanan sa lahat ng ito." Yumuko ako at niyakap ang aking anak. Hindi ko na napigilan ang mga luha. Ito ay mga luha ng kalayaan, ng paghilom, ng pagmamahal. "Hindi anak ko, bulong ko. Hindi mo kasalanan. Naloko ka lang. Ang mahalaga, narito ka na. At ang mahalaga, alam mo na ang totoo." Magkahawak kamay kami ni Rodrigo, umiiyak. Matapos ang lahat ng unos, ang aming pagmamahal ng mag-ina ay muling naghilom. Ang mansyon na dating puno ng pighati at takot ay ngayon ay puno ng pag-asa at kapayapaan. Sa mga sumunod na araw, nagsimula ang proseso ng paghihiwalay ni Rodrigo kay Helena at ang pagkuha ng kanyang mga karapatan sa ari-arian. Ang pangalan ni Helena ay naging sentro ng iskandalo sa lipunan at siya ay nawalan ng lahat ng kanyang kapangyarihan at paggalang. Samantala, ako at si Rodrigo ay muling bumuo ng aming buhay. Ang mansyon ay muling naging tahanan. Nagkaroon kami ng mga bagong katulong, ngunit ang pinakamahalaga, muling nagbalik ang paggalang at pagmamahal. Isang hapon, nakaupo kami ni Rodrigo sa sofa sa sala, magkahawak kamay, nakatingin sa hardin. Ang sikat ng araw ay humahalik sa aming mga mukha. Ngumiti ako. Isang tunay na ngiti. Pagkatapos ng napakaraming araw ng bagyo. "Salamat anak ko," bulong ko. Ang aking puso ay puno ng pasasalamat. Salamat sa paglaban para sa akin. Salamat sa pagbalik ng kapayapaan sa atin. Niyakap ako ni Rodrigo. "Mahal na mahal ko kayo, Ma. Hindi ko na po hahayaan na masaktan pa kayo." Ang kapayapaan ay bumalik sa aming buhay. Ang hustisya ay natupad. At ang pagmamahal ng mag-ina ay muling nagningning. Mas matatag kaysa dati.